At kahit minsan, hindi nagkakamali ang Diyos ng pagtawag. Once na tinawag ka, kahit hindi ka karapat-dapat, hindi nagkamali ang Diyos. Tinatawag ka talaga niya para gamitin. Mga kapatid, kung nasa sa atin ang banal na espiritu, malalaman natin eh. Kasi ang bunga ng banal na espiritu ay nandun yung pagpapakumbaba. Kung naglilingkod na nga tayo pero wala sa atin ang banal na espiritu, ano yung nakikita pa rin sa atin? Yung galit, yung pagkamayabang, yung paggawa pa rin ng masasama. Wala sa atin yung bunga ng banal na espiritu. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Ngayon na may papunta ako sa nagpadala sa akin, at wala sa inyong nagtatanong sa akin kung saan ako papunta, kundi tigib ng lungkot ang inyong puso sa pagsasabi ko nito sa inyo. Ngunit sinasabi ko ang katotohanan. Makabubuti sa inyong ako'y umalis, sapagkat kung hindi ako aalis, hindi makararating sa inyo ang tagapagtanggol. Kung aalis naman ako, ipadadala ko sa inyo at pagdating niya, hihiyain niya ang mundo sa paglalantad sa kasalanan sa daan ng pagkamatwid at sa paghatol. Ito ang kasalanan. Hindi sila naniniwala sa akin. Ito ang daan ng pagkamatwid. Sa Ama ako papunta. Samantalang hindi niyo na ako makikita. At hinatulan na ang pinuno ng mundong ito. Ito ang paghatol." Isang mapagpalang umaga po nawaan sa ating lahat. Sa seminaryo, meron tayong tinatawag na pain of separation. Ito yung nararamdaman ng bawat isa kapag merong ang kaibigan mo ay napapaalis o na-out, may nagawang kasalanan na didesisyonan para out na siya sa seminaryo. Ang sakit nun. Yung malulungkot ka. Pero kung masakit para sa amin, mas masakit dun sa umaalis. Kasi sa amin, isa lang siyang aalis. Yung sakit, isa lang. Pero para sa kanya, lahat kami mawawala. So yung pain of separation na yun, doon natin makukuha yung lungkot na nararamdaman ngayon ng mga alagad. At sinabi ng ating Panginoon, kailangan para mas lalo tayong lumago. Mas lalo kayong lumago. Dahil sa kanyang paglisan, ipapadala naman niya yung kanyang banal na espiritu. At hindi yun mangyayari kung hindi siya lilisan. Meron po ako naging kaibigan sa seminaryo. Siya po ay isang pari. At sobrang naging close kami kasi marami po kami mga common experiences. Na-aksidente siya sa motor, nabiyak din yung aking ulo sa motor. Kaya habang nagpapagaling siya, isa ako sa mga nagturo sa kanya kung paano lumakad ulit. Umaga yan, iniikot namin doon. Nagkaroon kami ng close bonding. Lahat ng kapilyuhan niya, nung seminarista pa siya, kinukwento niya. At yung may mga common experiences talaga kami ng mga kalokohan, ng mga kapilyuhan. Nabuo yung isang pagkakaibigan na talagang brotherhood. Ang ganda nung samahan namin. Hanggang sa nakabalik siya sa paglilingkod sa ministeryo, na-assign siya sa isang Kwasay Paris. Na-assign siya sa isang Kwasay Paris ng Magbay. Sa aming pagsasama, marami akong hinangaan sa kanya. Sa kabila ng kanyang kalagayan, may tungkod siya, tapos hirap siya magsalita. Nung una, ako naging driver niya. Tapos nung pagdating sa pagdiriwang ng banal na misa, ipinapaubaya niya sa akin yung pagbibigay ng homilya kasi naapektuhan yung motor neuron ng kanyang utak. Kaya hindi siya makagalaw ng maayos. Para siyang stroke. Kasama yung memory niya na naapektuhan. Kaya pagdating sa homily, pinapaubaya niya sa akin na mag-homily. At humanga ako sa kanya. Mga sikol, sa kabila ng kanyang kalagayan, grabe, kahit anong oras yan, pupuntahan niya ang sikol. Magkakandak siya ng mga activities sa mga pamayanan. 5 pamayanan yung sakop ng kanyang Kwasay Paris. Grabe yung taong yun, si Father Ante. At nakakalungkot lang kasi kailangan niyang umalis at tinamaan siya ng depression. At sabi nga, depression is not a joke. Pero pinaghandaan niya. Grabe yung tapang pa rin niya.
Pinaghandaan niya. Kasi kaya alam ko na pinaghandaan niya at alam niya na ang gagawin niya. Nung ikakasal na kasi yung kuya ko, sabi niya, Father, gusto namin po sana na kayo magkasal. Sabi niya gano'n. Sabi niya dun sa kuya ko, Bing, anong date yan? Tinanong pa niya kung anong date. Sabi nung kuya ko, ano po ganitong date. June yata yun. Sabi niya, wala na ako niyan dito, Bing. Sabi niya, akala namin may pupuntahan lang siya. Yun pala, yun nga. Nangyari yung dapat mangyari. Alam natin na mali yung proseso. Pero, ang dami niyang itinurong tama. Na, nung wala na siya, yun yung mga bagay na iniwan niya sa amin. Iniwan niya sa akin. Personally, iniwan niya sa akin. Yung pagsaserve na kahit hindi mo na kaya, ay kaya mo sa tulong ng banal na Espiritu. Grabe yun. Grabe yung itinuro. Ano ba namang alam ko? Hindi naman ako umabot ng theology. Andito lang ako sa divine, di ba? Pero sa tulong ng banal na Espiritu, nakakapag-deliver ako ng miliya, nakakapag-serve ako ng maayos. At yun ay sapat na. Sabi nga kapag tinawag kay hindi ka karapat-dapat, huwag mong sabihin hindi ako karapat-dapat. Kasi ang Diyos ang magpapagindapat sa sino mang kanyang tinawag. At kahit minsan, hindi nagkakamali ang Diyos ng pagtawag. Once na tinawag ka, kahit hindi ka karapat-dapat, hindi nagkamali ang Diyos. Tinatawag ka talaga niya para gamitin. Mga kapatid, kung nasa sa atin ang banal na Espiritu, malalaman natin Kasi ang bunga ng banal na Espiritu ay nandun yung pagpapakumbaba. Kung naglilingkod na nga tayo pero wala sa atin ang banal na Espiritu, ano yung nakikita pa rin sa atin? Yung galit, yung pagkamayabang, yung paggawa pa rin ng masasama. Wala sa atin yung bunga ng banal na Espiritu. At ang bunga ng banal na Espiritu ay makikita sa sino mang lingkod na nasa sa kanya ang banal na Espiritu. Yung pagiging kalmado, mapagmahal, fruits of the Holy Spirit. Andun yun. Makikita natin, magigauge natin yung ating sarili kung nasa atin ang banal na Espiritu. Pero isa lang ang sinasabi ko, yung Espiritu ni Father Ante ng paglilingkod, talagang gumagabay sa akin kasi siya yung naging idolo ko At kahit ano pa man itong nararanasan ko, kahit hindi ako, sabihin ko na, kahit hindi ako makatulog pag madaling araw, minsan nagkakaroon ng panic attack. Ang ginagawa ko, nagninilay ako. Kaya masaya ako na meron akong something na nararamdaman, pero naranasan ko kung ano yung kahit slight lang, pinaparana sa akin ng Diyos yung bigat na naranasan ng aking idolo, na hindi na siya nakakatulog, na bago siya pumunta doon sa ano. Pero ang ginagawa ko naman kapag hindi na ako makatulog, nagbubuklat na ako ng Biblia. Ito yung moment na kausap ko na ang Diyos. Ito yung moment na nagninilay ako. At ito yung moment na nagbabahagi ako sa inyo ng banal na salita. Ngayon po ay 2:00 ng madaling araw. Pero ito, buhay na buhay tayo sa tulong ng banal na Espiritu. At ako'y natutuwa at nararamdaman ko ito. Maraming salamat po. Life is beautiful. Kahit anong mangyari sa atin, kahit ano pa yung ating pinagdadaanan, hanapan natin ng magagandang bagay. Hanapan natin ng magagandang bunga. Hindi tayo iniiwan ng banal na Espiritu. Hindi tayo mawawala sa kung saan. Basta alam natin, sinusunod natin ang pinag-uutos sa atin ng Panginoon. God bless us all. Amen. Ng tao di maintindihan, minsan masaya, minsan puno ng dusa. Huwag mabahala, kaibigan ko, pagkat si Jesus nagbabantay sa'yo. Siya ang ating kaibigan, siya ang ating sandigan. Sa Kanya may buhay na walang hanggan. Sa ating puso'y papasukin siya. Habang tayo'y mayroon pang panahon,
sarili tanungin, ako ba'y handa na? Ang kong si Jesus dumating ngayon, sa Kanya ako'y magkakasama ba? Siya ang ating kaibigan, Siya ang ating sandigan. Sa Kanya may buhay na walang hanggan. Sa ating puso'y babasugin Siya. Wag na mag-alinlangan kaibigan ko, sa ating puso, sa ating puso babasukin Siya. Siya ang ating sandigan. Sa Kanya may buhay na walang hanggan. Sa ating puso'y babasugin Siya. Sa ating puso'y babasugin Siya.